Kumusta po? 10 days na lang po. Birthday na ni Mark. Welcome po sa Grace Fellowship Church. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang namumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa niyo po ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may katanungan, mangyari pong lumapit po tayo sa reception table sa likod, sa katabi po ng entrance. Pagkatapos po ng aming panambahan, ikalulugod po namin sagutin ang inyong mga katanungan. At ngayong hapon po, nasa unang Korinto pa rin po tayo, Kabanata 15. Ukol pa rin po sa paksa ng muling pagkabuhay. Nakumpirma ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating tagapagligtas sa pangaral ni Pastor George noong nakarang linggo. Ngayong hapon po si Brother JC naman ang tagapagsalita kung saan nagpatuloy si Pablo na pabulaanan ng mga taga-Korinto na nagsabing walang muling pagkabuhay. At sa pagsimula po natin mula po sa awit 103, hindi ko na po babasahin. Ang Panginoon ay dapat pagpalain at purihin sapagkat siya ang bukal ng lahat ng kabutihan at sa kanyang banal na pangalan ay dapat nating italaga ang ating pagpuri na nagpapasalamat sa pag-alaala sa kanyang kabanalan. Kaya nga po, imbitahan ko kayong tumayo at umawit at sabihin sa ating kaluluwa, halika, kaluluwa ko, come o my soul, isaalang-alang kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Pinatawad niya ang iyong mga kasalanan, pinatawad niya ang lahat ng iyong mga kasamaan. Binigyan niya tayo ng bagong buhay at pinuspos tayo ng kagalakan. Biyaya mo'y anong yaman.
Pagsapit ng gintong umaga, mukhang makikita ka. Ang talakay kakampi naming lubusan. Mag-aawitan ng walang hanggan. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal kanyang kapurihan. Purihin ang lubos. Purihin ang lubos, Panginoong Diyos, ngalan ay sambahin. Tayo'y mag-awitan, itanghal kanyang kapurihan. Kanyang kapurihan, kanyang kapurihan. Kapag sinasamba natin ng Panginoon sa mga pamamagitan lamang ng masaya, positibo at kapanapanabik na awitin, isinasantabi natin ang pagod ng kaluluwa. Ang bayan ng Diyos ay dapat na makalapit sa Kanya ng may tapat na pag-amin na ang buhay natin ay isang pakikibaka. Life is a struggle. Kapag ginawa natin ito, hinihikayat natin ang mga nahihirapang hanapin ang kanilang pag-asa sa Panginoon. Gaya nga ng isinulat ni David sa awit 11, talata 2, 61, talata 2, tumawag ako habang ang aking puso'y nanlulupaypay. Akayin mo ako sa malaking bato na mas mataas pa kaysa sa akin. Ang pag-awit sa gitna ng kagipitan ng may pagtitiwala sa Diyos ay isa sa mga nakakapagpatibay na gawain na magagawa ng isang mananampalataya. Ang Panginoon ay nagdadala ng kaginhawaan, nagdadala ng kapayapaan, at nagdadala sa atin ng kapahingahan. Awitin po natin, Dear Refuge of my weary soul. Dear refuge of my weary soul, on thee when sorrows rise, on thee when waves of trouble roll, my fainting hope relies. To thee I tell each rising grief, for thou alone canst heal. Thy word can bring a sweet relief for every pain I feel. But oh, when gloomy doubts prevail, I fear to call thee mine. The springs of comfort seem to fail, and all my hopes decline. Yet gracious God, where shall I flee? Thou art my only trust, and still my soul would cleave to thee, though prostrate in the dust. Hast thou not
not bid me seek thy face, and shall I seek in vain? And can the ear of sovereign grace be deaf when I complain? No, still the ear of sovereign grace attends the mourner's prayer. Oh, may I ever find access to breathe my sorrows there. Thy mercy seat is open still. Here let my soul retreat. With humble hope attend thy will, and wait beneath thy feet. Thy mercy seat is open still. Here let my soul retreat. With humble hope attend thy will, and wait beneath thy feet. Sa huling-muling pagkabuhay na darating, kung saan tayo ay bubuhaying muli kasama ni Kristo sa ating niluwalhating espiritual na mga katawan, karangalan at pagpapala ng kaluwalhatian at papuri sa Hari na pinutungan ng kapangyarihan at otoridad. Awitin po natin, See What a Morning. What a morning, gloriously bright, with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes, tomb filled with light, as the angels announce Christ is risen. See God's salvation plan, wrought in love, born in pain, paid in sacrifice, fulfilled in Christ the man. For he lives, Christ is risen from the dead. See Mary weeping, where is he laid? As in sorrow she turns from the empty tomb. Hears a voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. The voice that spans the years, speaking like steering hope, bringing peace to us, will sound till he appears. For he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, Ancient of Days, through the Spirit who clothes, made with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are days with him, death is dead, love was won, Christ
Christ has conquered, and we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead, and we are raised with him. Death is dead, love was won, Christ has conquered, and we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa Biblia. Unang Pedro, Kabanata 1, talata 3 hanggang 9. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin isang buhay na pag-asa na magmamanan tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kumukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang ito'y dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Ito'y sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya, dahil ito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po na Panginoon, malapit na pong matapos ang taon at maraming bagay po ang nangyari. Salamat po sa inyong kabutihan at biyaya sa amin, higit pa sa aming nalalaman. Pakiusap po, patuloy niyo pong gabayan at protektahan ang aming mga elders na siya ring gumagabay at nagpoprotekta sa amin. At pakiusap po, patuloy niyo pong tulungan si Tita Eva na magpagaling ng mabilis at buo. Ipagkaloob niyo po sa amin ang pusong sumasamba upang parangalan ka namin ngayon, habang kami ay nakaupo sa inyong mga paa upang pakinggan ang inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo at basahin po natin ang passage natin ngayong hapon, 1 Corinthians 15:12-19. Starting po from verse 12. Ngayon, kung ipinangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos. Dahil pinatutuhanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan,
lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay ay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Tayo po ay makaupo. Magandang hapon po. Okay, so itutuloy po natin ang 1 Corinthians 15. Pang-ilang sermon na po natin to sa chapter 15. Sige nga. Biglang para kayong na-stress Pangatlo po. Okay, nauna si Pastor Pedro and then si Pastor. Okay, last week lang yun nakita ko po sa balita ngayong linggo na to na I think natapos po yung bar exam ng mga law students this week at marami daw po ang nakapasa, so congratulations sa kanila. And naalala ko lang dahil sa balitang yon yung mga attorney, mga lawyer sa TV or sa sine. Di ba po, pag sa TV, kapag may eksenang nagaganap sa isang trial or hearing, anong ginagawa? Paano inumpisahan ng abogado yung questioning? No? Madalas inumpisahan nila sa pagtatanong sa suspect, katulad ng, nasaan ka nung gabi ng krimen? O kaya tinatanong nila, ano naman ang relasyon mo sa biktima? Di po ba? Bakit kaya nila ginagawa yon? Why do they start by establishing, itong 1, 2, 3, ito yung mga facts, no? Bakit sila nag-uumpisa sa pagtitiyak ng mga katotohanan? Well, hindi po ako abogado so hindi ako nagmamarunong. Pero, one is para magtatag ng pamantayan. No? Mga pahayag, mga claims ng suspect. No? So sinasabi mo, ito A. Ito sinasabi mo, B. Okay. Yeah, so mag-establish ng mga claims. Pangalawa, kaya nila ito ginagawa para ibunyag ang mga pagkakamali. Kapag may hindi nag-uugnay sa mga naunang pahayag, akala ko sinabi mo ganito, tapos ganyan. So inconsistencies, no? And pangatlo, kaya nila ginagawa to para humantong sa nais na konklusyon, para ipalabas kung guilty or inosente ang suspect. Ngayon, sa talata po natin ngayon, si Apostol Pablo bilang isang napakatalinong tagapagsulat ay ginagawa din ito sa chapter 15. Nagtatag muna siya ng mga pamantayan bago ibunyag ang mga pagkakamali ng mga taga-Korinto. Ng ilan na mga taga-Korinto, hindi po lahat. So, mag-review po tayo. Ano pong pagdaanan natin sa chapter 15? Ang chapter 15 ay tungkol po sa kumakalat na paniniwala sa simbahan na hindi totoo ang muling pagkabuhay ng patay. So, definitely may malaking problema to. Kaya anong ginawa ni Pablo sa chapter 15? Una, inulit ni Pablo ang mensahe na sinabi sa kanila, sabi sa verse 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing niya siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So, that's one, in-establish niya. Narinig nyo na to, tinanggap nyo na to. Pangalawa, inilista ni Pablo ang daan-daang mga saksi, eyewitness. No? Hindi niya ni-name isa-isa, pero binigay niya yung bilang kung gaano kadami ang eyewitness sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Karamihan sa kanila, ayon sa tinuro ni Pastor Pedro, ay buhay pa noong sinulat to ni Pablo upang pwede nila tong kumpirmahin. No? O tanungin nyo sila, nandyan yan, nandyan pa rin sila. At pangatlo, pinaalala din po ni Pablo sa kanila na pati siya mismo, ito yung sermon ni Pastor George last week,
Siya mismo ay bilang kasama sa mga saksi na muling nabuhay si Hesukristo sa daan papuntang Damasco. Kahit nag-ascend na si Jesus, na-witness ni Paul kasi kinausap siya ni Jesus. At huli sa lahat, last week, pang-apat, tinapos niya ang huling talata sa pagpapaalala sa kanila na tinanggap na nila ang lahat ng ito. Ang lahat bilang katotohanan. Kaya dito sa talata natin ngayon, ibubunyag na ni Pablo ang kanyang pinakapunto na pinatutunguan niya sa buong chapter na ito. Punta tayo sa verse 12. Ngayon, sabi niya, kung ipangaral namin si Kristo muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Ipinahayag na sa inyo, parang sinasabi ni Pablo, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Daan-daan ang nakasaksi nito, bilang ako sa mga yon, at tinanggap nyo na ang lahat ng ito. So paano nyo nasasabi na walang muling pagkakabuhay ng patay? Diba parang hindi nagmamatch? Parang sinasabi, naniniwala ako na gravity ang nagho-hold sa akin sa earth. Pero hindi ako naniniwala sa gravity. Parang naniniwala ako sa epekto, pero hindi ako naniniwala sa source mismo. Walang sense, walang logic ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ito po ay isa na namang halimbawa ng impluwensya ng nakaraang buhay nila bilang mga pagano. Katulad ng mga nakaraang topics po natin, katulad ng speaking in tongues, pagkakasal, o pagmamalaki nila tungkol sa mga pinuno ng simbahan, isa na namang paraan kung paano nila panagmamalaki ang kanilang espiritualidad ang ganitong kompromiso. Hindi makapaniwala si Pablo. Paano sila makapaniwala sa isang bagay na kumukontra sa katotohanang tinanggap na nila? Ang tawag po dito ay dualism. Okay? Dualism. Ang paniniwala, Ang paniniwala na ang lahat ng espiritual na bagay ay mabuti at lahat ng pisikal na bagay ay likas na masama. Okay? Isang halimbawa nito ay ang tinatawag na Gnosticism. Ilang beses na po nabanggit sa mga sermon ang paniniwalang Gnosticism na nagsasabi ang katawan ay gawa sa masasamang kapangyarihan at ang kaluluwa ay dapat palayain ng sarili mula dito upang bumalik sa banal. Di ba parang napakaganda pakinggan, pero pag hindi sumasang-ayon sa Scripture, kailangan pong pag-ingatan. Akala ng ilan sa mga taga-Korinto na hindi lang po okay na ipaghalo ito sa Ebanghelyo, kundi na ito pa ay malalim na pag-iisip, intelektual o actually marangal na gawin. Kaya simula sa talatang 13, verse 13 ay inilista ni Pablo ang 7 bunga ng pagtanggi ng muling pagkabuhay ng patay. The 7 consequences of denying resurrection. Okay. Aalahanin lang po, hindi sinusubukan ni Pablo na patunayan ang konsepto ng muling pagkabuhay ng patay. He's not trying to prove the idea of resurrection. Kundi na dahil tinanggap na nila ang muling pagkabuhay ni Jesus, tiyak na tinanggap na nila ito dati pa, yung idea of resurrection. He's proving that they already believed it, not trying to prove kung na merong resurrection. Naintindihan po natin? So, iset po natin expectations natin sa sermon na to. This is not to prove the existence of resurrection, but to prove that believing Jesus' resurrection is believing in resurrection. Ang mga consequence na inilista ni Pablo dito ay madami at mabibigat. Sadyang isinulat ito ni Pablo, makikita natin, sa pamamaraan na hindi lang ipepresenta ang katotohanan, hindi lang niya babanggitin,
kundi ang negative na epekto ng ginagawa nila. So hindi lang niya sasabihin yung truth, ipapamukha niya yung negative effect of denying the truth, no? Ito po ay sadya, ito po ay may point. Dahil ipapamukha niya sa kanila ang kahangalan ng pagkakamaling ito. Kailangan makita nila ang epekto ng pagko-compromise ng gospel. Na parang sinasabi niya, alam ko namang hindi nyo tatanggapin ang mga babanggitin ko, ngunit ito ang mangyayari kung totoong sinasabi nyo. Naintindihan po natin? Ipapamukha niya ang mistake nila para magising sila. So ang una po, ang pinakagrabe at ang pinaka-affected ng pagde-deny ng resurrection ay ang Mesiyas. Number 1. Verse 13, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. Kung wala pong muling pagkabuhay ng patay, ay kasama siyempre doon ang Panginoong Hesus. May ilang naniniwala sa kanila na dahil likas na masama ang pisikal na bagay, hindi daw talaga naging tao si Kristo. So para pumasok yung gusto nilang ipilit sa gospel, nag-imbento pa sila tungkol kay Jesus, no? Hindi siya naging tao, nag-anyo lang siya na mukhang tao. Ang tawag po doon ay theological gymnastics. Kung anong patalon-talon sila para lang mag-swak yung gusto nilang piliting sabihin. Ngunit, ang pagiging tao ng Panginoong Hesus ay isang kritikal na aspeto ng kalikasan niya. Sabi po sa 2 John verse 7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayon nilang kilalanin na si Jesucristo'y dumating bilang tao. Ang ganong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. In English, anti-Christ. Hindi po maliit na bagay. Siguro magtitweak ako ng konting principle para swak yung gusto kong sabihin. No, you are an anti-Christ if you modify the gospel. At kung patumbahin ang unang domino na ito, ang lahat ng iba ay susunod. Pangalawa, hindi lang po ang Mesiyas ang maapekto, kundi ang ministeryo, pagmiministeryo. Verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Sinasabi po sa Taga-Roma 10:15, paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. No? Blessed are the preachers of the gospel, for they bring the good news. No? Pag meron kang teacher or preacher na ang dami mong natututunan, na-feed yung soul mo sa salita ng Diyos, di ba parang nabe-bless ka sa Kanya? Ngunit, at sabi sa verse 17, na ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pangangaral ng salita ng Diyos po kasi ay isang kaloob or gift na espiritual na nangangailangan ng matinding pagsisikap. Preaching the word takes gifting and it takes work. Mahirap po itong gawin. Ngunit, kung walang muling pagkabuhay ng patay, ay walang punto ang lahat ng pagsisikap na ito. At walang madudulot na pananampalataya. Because it would be a false message. If there was no resurrection, preaching is useless and there's no faith to be learned. Kanina yung sinabi sa Romans 10, faith comes by hearing. But if what you're hearing is false, then you won't get faith. Yung akala nyong nakukuha nyo sa Ebanghelyo, hindi daw totoo yun kung walang resurrection. That's one of the consequences kung hindi nga totoo ang resurrection. Sabi nga po ni John MacArthur,
wala nang magandang balita na maipaparangal. There would be no good news to preach if there was no resurrection. Hindi na siya good news. News lang. Fake news. Sorry, wala yun sa script. So, pangalawa po yun. No? First, ang Mesiyas. Pangalawa, ang pagmiministeryo. Ang pangatlo pong maapekto kung walang resurrection ay ang pananampalataya. Sa second half ng verse 14, sinabi, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ang Book of Hebrews, mga Hebreo chapter 11, kung natatandaan niyo po, ay pinag-uusapan ang mga bayani ng mga pananampalataya, the heroes of faith. At sinabi sa verse 1 na ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Faith is the substance of things hoped for. Ito po ay ang lubos na kumpiyansa o ganap na tiwala. No? At ito ay ang nagbubuhat sa atin sa halip ng paghihirap at panghihina ng loob. No? Depende sa pangyayari o trahedya, normally merong particular verse na pinanghahawakan natin. May reminder, anchor, na kahit bumabagyo ang mga feelings natin, humahawak, kumakapit pa rin tayo. That is the hope that we have from faith. No? Tulad ng sinabi ni Pastor Pedro ng isang linggo, ang pananampalataya, sa pananampalataya mismo ay walang kabuluhan. Faith in faith itself. No? Na siguro may faith naman ako. Oh, may faith ako, faith. Pero hindi mo alam yung pinagtitiwalaan mo is useless. Ang mahalaga ay ang paksa o pakay ng ating pananampalataya, the object of our faith, ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Kaya, kung si Jesus ay hindi po muling nagkabuhay, wala tayong pag-asa na mapanghahawakan. Walang kabuluhan ang pagkapit sa Kanya sa halip ng paghihirap. He will be a useless Savior if there is no resurrection. And that's the third consequence. Grabe, no? Matitindi ang illustration ni Pablo. Kasi gusto niya tayong gising. Gusto niya yung gisingin yung mga taga-Korinto. At tayo din. Pang-apat po, gising pa ba tayo? Okay pa ba? Okay. Binigyan ulit ako ni Doc ng coffee. Kaya may energy pa. Number 4. Ang pang-apat po na affected ng false doctrine na ito, ang gospel mismo, ang magandang balita. Sabi sa verse 15, kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Si Apostol Juan, speaking of witness, di ba? Sinasabi, saksi ng Diyos. Speaking of witness, who was one of the last eyewitnesses of Jesus to write in the Bible? It was the Apostle John. John the Beloved. Yung sa painting, yung nakaganon. Di ba? Si Apostle John ay isa sa mga huling natirang buhay na saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. No? By the time he wrote his last epistles, all his other fellow apostles were died or martyred. No? And sinulat niya po sa 1 John 1:3, ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't narinig, first-hand account, upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. No? Ginagamit niya ang pagiging saksi niya hindi para malaki,
kundi para maghakot pa ng ibang, para makisama sa pakikiisa sa Ama. To make your joy complete. Ngunit, yan naman yung twist, kung walang muling pagkabuhay ng patay, di si Juan, ang daan-daang mga saksi, at pati na rin po ang lahat ng nag-eebanghelyo sa buong history ay mga sinungaling. Una, magkakaatraso tayo bilang tagapagkalat ng ebanghelyo. Magkakaatraso tayo laban sa lahat ng tao dahil sa pagkalat ng di tunay na pag-asa. One of the most malicious, one of the most cruel things you can do to a person is give them false hope. Cruel. So kung hindi totoo ang resurrection, we would be the worst liars in history. Pangalawa, magkakaatraso din po tayo laban sa Panginoon mismo dahil pinagkakalat natin na ginawa niya ang isang bagay na hindi pala niya naman talaga ginawa. We will be giving fake news about God. And He would be angry about that. Tayo po ay magiging mga practice ko to. Tagalapastangan. Thank you. Bumelo pa we would be blasphemers. Sorry na na-distract ko kayo. But, naintindihan niyo po, we would be heretics in the eyes of God. Okay? So that's 4. 4 consequences. 3 pa. Number 5. Apektado din po ang kaligtasan, forgiveness, or salvation. Sabi po sa verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. We would still be in our sins. Sabi po sa Roma 4:25, siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan, pinatay siya, at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. The resurrection of Christ is an essential part of the gospel of forgiveness. Kung walang muling pagkabuhay ng patay, tayo ay masasailalim pa rin sa puot ng Diyos. We would still be under the wrath of God. We will not be forgiven. We will still be going to hell. Wala tayong pagkakaiba sa mga pagano, kung ganun, at tayo ay nasasakupan pa rin ng kasalanan. Tayo po ay magiging patungo pa rin sa impyerno. Ngayon po, konting commercial lang sa puntong yon, Alam po ba natin kung bakit natin pinaniniwalaan na ang muling pagkabuhay natin ay konektado sa muling pagkabuhay ni Jesus? Okay? Bakit daw related? Bakit connected silang dalawa? Maaaring marami sa atin ay sumasang-ayon sa konseptong ito. Jesus rose again, so I will rise again. Okay, no problem, no debate. Sana. But why? What is the principle, Ngunit naintindihan ba natin ang mga prinsipyo nito? Okay. So first, why is our resurrection connected to Christ? Number 1, ang demonstrasyon. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay ebidensya ng kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Christ's resurrection proved His power over death. Okay? That's number 1, demonstrasyon. Pangalawa, kontinuasyon. Ang Panginoong Jesus ay specific na itinatawag na unang bunga ng muling pagkakabuhay. First fruit ng resurrection. So pag sinabing first fruit, that means there will be more fruit. So yung titulo ni Jesus to be called first fruit is actually a promise that we will also receive resurrection. So demonstrasyon, kontinuasyon, and third and last, union. Ang pag-iisa
ng mananampalataya kay Jesus ay hindi po lamang sa kanyang pagkamatay, kundi na rin sa kanyang pagkabuhay. When we accept the gospel, we become in union with Christ, not only in His death, but also in His life. Sabi po sa Romans 6:5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay, na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Union. He did not only prove it, He was not only the first, but we are one with Him. Ang milagrong ito mismo ang ipinagdidiwang natin sa pagbabautismo. That's what we celebrate whenever we have baptism. Ang pakikiisa sa kanyang pagkamatay, paglilibing, at pagkabuhay. Nagigets niyo kung bakit may ganong action sa baptism? We are declaring to the world, I am one with Christ in His death, burial, and resurrection. Kaya po, balik sa punto, so kung wala ang muling pagkabuhay ni Jesus, wala ang muling pagkabuhay natin, mga Kristiyano. It's intertwined with Christ. Okay. Number 6. Okay, the sixth consequence of no resurrection, ang mga pumanaw are dearly departed saints. Sabi po sa verse 18, hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na ay sumampalataya kay Kristo ay napahamak. No? Ano po ang isa sa mga pinakahalagang talata kapag may pumanaw na Kristiyano? 1 Corinthians 15 verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Where is your victory? Where is your sting? Na dahil sa muling pagkabuhay ng patay, nakakalungkot man o nakakapanghina ng loob ang pagpanaw ng mga minamahal nating mga kapatid, may kaaliwan, may consolation, may comfort tayo dahil sa pag-asa na dulot ng kanilang pananampalataya. Ngunit, again, the twist, kung walang muling pagkabuhay ng patay, sila din, katulad natin, ay mawawalan ng kasagipan mula sa kasalanan. Hindi lang po ang mga minamahal natin, no? Siyempre, hindi lang dapat selfish yung evangelism natin. Everyone. Kundi lahat ng mga santo at bayani ng pananampalataya, isang napakalaking trahedya kung hindi totoo ang resurrection. And last, number 7, our hope, ang ating pong pag-asa ay masisira. Verse number 19, at kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Para umasa kay Kristo para lamang sa buhay na ito, anong ibig sabihin nun? Umasa kay Kristo para lamang sa buhay na ito. Ibig sabihin nun, at hindi sa buhay ng walang hanggan, the next life, ay nangangahulugan na tayo ay namumuhay ngayon para sa wala. If our hope is in this life only, edi, anong sinasayang natin oras natin, uwi na tayo. Tara. Bawat pagsubok, bawat sakripisyo, bawat kahihiyan na dinaanan sa pangalan ng Panginoon ay magiging walang saysay. Tayo po, kung walang resurreksyon, ay magiging mga tao na nagsayang lang ng buhay. Ngunit wag lang po natin tignan ang nasasayang, no? Kasi medyo self-centered lang yon. Tayo din po ay magiging mga tao na walang pagwawalang sala mula sa kasalanan. No justification from sin. Na walang pagiging banal or sanctification from sin.
Tayo po ay magiging tao na hindi magtatamo ng kalwalhatian or glorification. We will not receive sinless, glorified bodies, free of temptation. Tayo po ay magiging mga tao na walang banal na espiritu, na walang mga espiritual na kaloob na akala natin ay meron tayo. No? Yung the gift of preaching, the gift of hospitality, akala natin, wow, ginagamit ako ni Lord. Pag walang resurrection, wala. Nagsha-charades lang tayo, nagkukunwari lang tayo. Akala lang natin, galing sa Diyos pala yun kung walang resurrection. At hindi po tayo magiging iisang katawan ng Diyos bilang simbahan. If there was no resurrection, we would not be a church right now. There's no brotherhood. There is no body. And we know that's not true because we see the work of the Holy Spirit. Tayo ay mawawalan ng pangunahing batong panulok, cornerstone, the chief cornerstone, Jesus Christ. Mawawalan po tayo ng dakilang saserdoteng tagapamagitan para sa ating mga kasalanan. We would have no high priest. We don't have a high priest if that's the case. At hindi tayo matuturing mga anak ng Diyos, kundi mga estranghero sa Kanya. Children of God, who are you? Who you? Sasabihin ni God. Mas malala po tayo sa isang biro. Magiging tayong trahedya na walang kabuluhan if there was no resurrection. 7 consequences. Devastating consequences. Isang kompromiso lang sa gospel, napakalalang mga epekto. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang muling pagkabuhay ng mga patay ay magkakasamang tumatayong katotohanan. They stand together and they fall together. Ang pagbabatikos ni Apostol Pablo na ito ay nagsisilbing, una, isang seryosong babala na nabantayan ang mga katotohanan na nilalaman ng Ebanghelyo. Para sa ilan sa mga taga-Korinto, para sa kanila noon, nung sinulat to ni Pablo, isa itong pagbatikos sa pagkokompromiso at ang espiritual na pagmamataas ng sariling katalinuhan. No? Pagbatikos sa pagbabaluktot ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng patay, pagbatikos sa pagsalungat sa pagiging tao ni Jesus na namatay, at pagbatikos sa pagsalungat sa pagiging Diyos ng Panginoong Jesus na may kapangyarihan laban sa kamatayan. They distorted so many truths for intellectual satisfaction, for personal glory. Kung yun po ang babala sa kanila noon, ano naman po ang babala sa atin ngayon? Na maging mapagmatyag laban sa pagkakamali sa katotohanan. Katulad po ng nangyayari sa mga taga-Korinto, hindi po dapat natin mahayaan na makapasok ang mga makumundong pag-iisip sa ating pananaw sa mundo. For example, tulad ng pag-prioritize ng mga politikal na issue sa ibabaw or laban sa espiritual na issue. O kaya ang pag-imbento ng Diyos, sariling Diyos na ayon sa ating kahilingan. Or ang pagmamaliit ng kahit anong aspeto ng gospel, katulad ng kasalanan, ang kahatulan ng Diyos, o ang kanyang kabanalan. Any of those. Kung ano man yun, kung ano mang makamundong pag-iisip ang nagtetempt sa atin, kailangan natin magising sa realidad na kahit sino man sa atin ay may kakayahang malaglag sa mga bagay na ito. Wag lang po tayong sumang-ayon na, nga, grabe yung mga taga-Korinto, ang yayabang nila. Grabe naman yung pagkakamali. No, we are all vulnerable if we are not alert. Kahit gaano kakomportable ang pakiramdam natin dito sa simbahang GFC. Okay? I'm GFC. No.
It's Christ pa rin. Tayo po, anong mga makataong pananaw ang naghahari sa ating pag-iisip ngayon? Sa paanong paraan mo or natin minamataas ang sarili natin? Yun po ang una, no? Unang ginawa ng talatang ito. At pangalawa, ang pagbabatikos ni Pablo. Okay pa ba tayo? Okay, kasi importante ito. Ang pagbabatikos ni Pablo na ito ay nagsisilbi ding napakamahabaging paalala sa lahat ng mga biyaya na dulot sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa kamatayan. Sa paglista po ni Pablo ng mga negatibong aspeto or epekto ng walang resurreksyon, no? Sa paglista niya ng negative, ang nangyari tuloy ay inilista din niya ang lahat ng biyaya natin dahil mayroon ngang resurrection kay Kristo. Naiintindihan po natin? In writing the negative effects of no resurrection, he identified the blessings we do have because there is resurrection. Ano-ano po yung mga yon? Na una, mayroon nga tayong buhay na tagapagligtas. We do have a living Savior. Pangalawa, na mayroon ngang kabuluhan ang pangangaral ng salita ng Diyos, the ministry. Mayroon ngang katuturan ang ating pananampalataya. Tayo nga ay mga tunay na saksi para sa salita ng Diyos. Panglima, tayo nga ay ligtas na sa ating mga kasalanan. We are saved from God's wrath. Pang-anim, na nasa langit nga ang mga pumanaw ng mga mananampalataya. And last of all, tayo nga ay hindi ang pinakakawawa sa mundong ito, kundi tayo ay may dignidad, layunin, at may pinanghahawakan sa buhay. Ang lahat po ng ito, salamat lamang sa pag-iisa natin, sa pagkamatay at pati na rin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo. It's only because of our union in the death and life of Christ that all of these promises are ours. We have it in Christ. So it's negative, no? Parang hinahampas ni Pablo ang mga taga-Korinto. But when you affirm the resurrection, you have all these blessings because of the resurrection in Christ. No? Sana, no? Sana po ay tumaba ang puso natin ng puno ng pasasalamat at pagkamangha sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. I hope that our hearts will swell with gratitude. Lord Jesus, thank you. Grabe, oo nga pala, ginawa niyo po ang lahat ng ito para sa akin. If nothing else, if you forget everything else, we hope you walk away today with an increased gratitude and admiration for God sa lahat ng ginawa niya. At huli po sa lahat, kung mayroon po dito sa atin ngayon na nandirito, nang nasa labas ng Kristyanismo at nakatingin papasok, kung ano ba to? Ano tong Christianity na to? If there's anyone here, baka akala nyo po na ang sermon na ito ay tungkol sa pagpapatunay ng muling pagkabuhay ng patay. Sorry, pero hindi po yon ang focus ngayon. Kundi, ang mensahe para sa iyo ay na ito po ang lahat ng biyaya na hindi mo pa natatanggap. Isang Mesiyas, isang katotohanan na tiyak na paglalagakan ng ating pananampalataya. Kahit na matindi ang babala na ito ni Pablo, ito po ay isa pa ring mapagmahal na pagtawag sa mga taga-Korinto na huwag talikuran ang mga biyaya nila. Gayon din po, huwag din po natin talikuran ang kabutihan at pasensya ng Panginoon sa atin
ngayon, na patawarin ang mga kasalanan natin at ibigay din sa atin ang buhay niya. Let's pray. Minamahal na amang makapangyarihan, salamat po na sa kabila ng pagkakamali ng mga taga-Korinto, ipinagkaloob ninyo sa amin ang pagkakataong marinig at matutunan ngayon, parehong ang mga panganib ng kompromiso at ang mga pagpapala na ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Patawarin niyo po kami sa pagpapakita ng kapabayaan sa inyong mga pagpapala. Pakiusap po, gisingin ninyo po kami at punuin ang aming mga puso ng pagpapahalaga at paghanga sa inyo. At para po sa mga wala sa pananampalatayang Kristyanismo, ipakita ninyo po sa kanila ang inyong sabik na pagtanggap upang sila'y magsisi sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating pagtatapos. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay ginagarantiyahan ng ating pag-asa sa bawat sandali ng bawat araw. Kahit na tayo ay naharap sa kamatayan, anuman ang pinagdadaanan ng isang mananampalataya, gaano man kabigat ang mga pangyayari, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay nagbabago sa bawat aspeto, nagbabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Maaari tayong umawit ng Hallelujah kahit na ang mga alon ay humahampas sa ating buhay dahil kilala natin at nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesus na sumakop sa kamatayan. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command? What will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess, Christ our hope in life and death. What truth can calm the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives, and what reward will heaven bring? Everlasting life with Him.
is ours forevermore. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah, our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah, now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Now and ever we confess, Christ our hope in life and death. Thank you. Bago po ang ating benediction at doxology, dalawang announcements lang po. Una, wala na pong tayong Bible studies for the month of December. And pangalawa, sa December 24, Tuesday po, 4 p.m. dito sa GFC Center, magkakaroon tayo ng Christmas service na titled Lessons and Carols. Again, that's December 24, 4 p.m. dito po sa GFC Center. Kung a-attend po kayo at magdadala kayo ng mga guests, and we welcome you to invite guests, please make sure na mag-register sa likod after the service para po makapaghanda ng accommodations sa ating lahat. Now, for our benediction, our blessing from 2 Thessalonians 2:16 to 17, aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo mismo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahang loob na nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday.